Hi everyone, welcome back to my channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video, we will discuss 10 items of number and letter series. So hindi nawawala ito sa civil service exam, ang number tsaka itong letter series. Okay, so let's start. Meron tayong 10 items. Number 1, so we have 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, blank. Okay, so may dalawang ways tayo para sagutan ito. So kung kabisado nyo yung mga square ng number, madali nyo makikita ito. So unang pattern natin, itong 1, equal ito sa 1 square. 1 times 1, that is 1. Tapos ito namang 4, 2 squared. So 2 times 2 equals 4. And then yung 9 equal yan sa 3 squared. 3 times 3, that is 9. Yung 16 ay 4 squared or 4 times 4, 16. Ang 25 naman ay 5 squared or 5 times 5. 36 ay 6 squared or 6 times 6. And then 49 ay 7 squared. So 7 times 7 is 49. So therefore, ang susunod natin ay 8 squared. 8 times 8, that is equal to 64. So kung napansin nyo na agad na yung mga numbers natin ay mga perfect square, madali nang makuha ito. Pero kung hindi nyo agad napansin, pwede nating isolve ito gamit naman ng addition. Okay? So i-rewrite ko lang paano ito isolve gamit ang addition. So kunin lang natin yung kung ano yung pina-plus. Okay, so kung ano yung pina-plus na number dito. From 1 naging 4, so nag-add tayo ng 3. Tapos 4 naging 9, nag-add tayo ng 5. 9 naging 16, nag-add ng 7. Mapapansin natin, yung ina-add natin, puro add numbers. Nagsimula sa 3. 3, 5, 7. So yung susunod dito, plus 9. And then next ay plus 11. 25 plus 11 is 36. And then next is 13. 36 plus 13, that is equal to 49. So yung next na i-add natin ay plus 15. So pag in-add natin yung 15, 49 plus 15, that will be 64. So same answer. Pwedeng ang pattern ay yung nag-i-square and then pwede naman nag-a-add lang ng add numbers na increasing na add numbers. Okay? Number 2, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36. So tingnan natin yung mga numbers. Lumalaki yung mga numbers. So lumalaking numbers. So malamang ang pattern natin dito ay mag-a-add lang. Kasi parang malabo sa pagmumultiply. Siyempre, pag lumalaki yung number, ang pattern natin, pwedeng addition, multiplication, or yung nag-exponent. Ayan. So dito malinaw, nag-a-add lang. 3 naging 6, so plus 3 lang ito. Pwede rin times 2. Kaso dito sa iba, malabo yung multiplication. So, i-disregard na natin yung times 2. So, 3 plus 3 is 6. And then, from 6 naging 10. So, nag-add tayo ng 4. Ayun, so yun agad yung pattern, lumalaki. From 10 naging 5, we have plus 5. And then 15 naging 21, so plus 6. So malaki, increasing yung in-add natin, nag-increase lang ng isa. So we have 3, 4, 5, 6. So verified, ayan, pag in-add ito ay 7. And then next ay 8. So syempre ang susunod yan, 28 plus 8, 36. So yung susunod ay 36 plus 9, that is equal to 45. Therefore, the correct answer is letter E. So next number 3. 4, 5, 8, 7, 12, 9, 16, 11, blank. So pag ganitong dumadami yung numbers, pwede nating itry dito yung alternate or yung skipping pattern. So kung mapansin natin, patalunin natin yung isa, yung 4, medyo madami kasi. So ganito yung technique pag madami, itry nyo agad yung skipping na pattern. At yung kunin natin na pattern sa 4, yung sumunod sa kanya, 8. Tapos yung 8, naging 12. Tapos 12, naging 16. O di ba, kita na agad yung pattern doon. Pag nag-skip tayo ng isa, 4 naging 8, edi plus 4. Tapos 8 naging 12, plus 4 ulit. And then 12 naging 16, plus 4 ulit. So therefore, pag nag-skip ulit tayo ng isa dito, so 16 plus 4, the answer is 20. Tingnan kung nasa choices, ayun, nasa choices, letter A. So pwede na palang hindi kuhanin yung pattern dito sa pangalawa, no? Yan. So kunin na rin natin 5 naging 7 plus 2 ito. And then 7 naging 9. Ayan, plus 2 ulit. 9 naging 11, so plus 2. Kung meron pang kasunod,
plus 2 ulit, yung susunod dito ay 22. Okay? So next, number 4. Ayan, maunti lang. So ibig sabihin, isa lang yung pattern dito. 1/4, 1/2, 1, 2, 4. So yan, lumalaki, no? From 1/4, naging 1/2, naging 1, naging 2, naging 4. So malabo ang pattern dito ng addition. So malamang multiplication. Pag addition kasi may fraction tayo no? So paano ba yung pattern natin dito? Dito muna natin kuhanin. Yung 1 naging 2. Di ang pattern nun, di ba? Times 2. Tapos yung 2 naging 4. So malinaw, times 2 yan. So tapos ito, pag nag-times 2 tayo dito, same din ang kakalabasan. 1/4 times 2 ay equal sa 2/4 na kapag ni-lowest term ay 1/2. So malinaw, yung 1/4 naging 1/2 times 2 rin yan. Tapos 1/2 naging 1, edi times 2 rin. 1/2 times 2, equal lang yan sa cancel natin yung 2, matitira ay 1. Okay? So therefore, ang pattern natin ay times 2 para sa lahat. So yung 4, ang next natin ay times 2. 4 times 2, the answer is 8. Letter D. Number 5. Last number ito para sa number series, yung 6 to 10 ay puro letters naman. So we have 4, 8, 7, 14, 13, 26, and 25. So ano yung pattern natin dito? Pag nag-skip tayo, parang malabo sa skipping pattern. 4 naging 7, tapos 7 naging 13, 13 naging 25, tapos ito naman 8, 14, 26. So parang hindi skipping yung pattern. So isa-isahin na lang natin. So itong 4 naging 8, pwedeng plus 4, pwedeng times 2. Okay? So ayan, dalawa muna. So tapos itong 8 naging 7, itong 8 naging 7, minus 1. Okay? Tapos 7 naging 14. So dalawa yung pattern natin dito. 7 naging 14, pwedeng plus 7, pwedeng times 2. So dalawa na yung naulit na times 2. So therefore, disregard na natin itong plus 4 tsaka itong plus 7. Ang pattern natin ay times 2, minus 1, times 2. Ayun, minus 1 ulit. 14 naging 13, minus 1 ulit. Tapos 13 naging 26. So another times 2. And then 26 naging 25, minus 1. So malinaw, ang pattern natin ay dalawa yung pattern natin. Times 2 minus 1 times 2 minus 1 times 2 minus 1. So 25 times 2, the answer is 50. So nasa choices, letter B. Next number, number 6. Ayan, so letters naman tayo. C, H, M, R. Ano yung next number? So, pag ganito, kunin lang natin kung ilan yung letters na nasa pagitan. From C naging H. So, ilan yung letters na nasa pagitan yan? A, B, C, meron tayong D, E, F, G. Yun. So, may 4 na letters. C, D, E, F, G. H na yung kasunod. Okay? So, from C to H may 4. H to M, o bilangin natin kung ilan yung letters na nasa pagitan. H, I, J, K, L. O, 4 din. H, I, J, K, L. M na yung kasunod. So, malinaw na yan. So, confirm na lang natin. 4 dapat yung nasa pagitan. M, N, O, P, Q, R. Okay? So, therefore, 4 dapat yung nasa pagitan nila. R, S, T, U, V. Ang sumunod ay W. So, therefore, letter D ang tamang sagot. Okay? So, number 7. AGMS, ano yung next letter natin? So, ganun din, kunin natin yung mga letters na nasa pagitan nila. A to G, so ano yung mga letters dyan? A, B, C, D, E, F. Okay. So, 5 letters. So, tingnan natin ito kung 5 letters din dito. G, A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L. Ano yung next? M na. Okay. So, 5 yung nasa pagitan. M, N, O, P, Q, R, S. So, yung susunod, 5 dapat. S, T, U, V, W, X. So, ang susunod ay letter Y. So, letter A. So, kapag lumampas pa yan, bumabalik lang ulit tayo sa letter A. Okay? So, next, number 8. So, number 8, pabaligtad. Medyo nakakalito pag pabaligtad. Siyempre, ang kabisado nating alphabet. Simula tayo sa A, no? So, Z, U, P, K.
Okay, so yan. Ganun din, kunin natin yung kung ilang letters yung nasa pagitan nila pero pabaligtad. So from U bilang tayo. U, V, W, X, Y. So U, V, W, X, Y, Z. May apat na letters tayo. So dito bilangin natin yung nasa pagitan. So P, Q, R, S, T. Ayun, yun na yung kasunod. So four letters ulit, no? So K, L, M, N, O, P. So therefore, dito bilang tayo ng apat na letters din dapat pabalik. So K, mahirap lang bilangin ng pabalik, no? So tingnan natin dito, ano ba yung sunod sa A, B, C, D, F, G, K, L, H, I, J, no? So H, I, J, K. So kulang pa ng isa. H, I, J, K na yung kasunod. So ano yung sumunod sa H, G. So G, H, I, J. So sumunod sa G ay F. Okay? So F, G, H, I, J, K. So therefore, letter F ang tamang sagot, letter A. Okay, so medyo hirap lang pagpabalik kaya kailangan mabilis kayong mag ano ng letters, no? Okay, so next number 9. So B, F, L, P, V. Ano yung next natin? Okay, so kunin lang natin ulit. So from B naging F, ilang letters yan? B, C, D, E. Okay, so tatlong letters. B, C, D, E, F. F, sumunod ay G, H, I, J, K. Okay, so from apat, naging lima. O, tatlo, naging lima. Okay, dumadagdag, no? So dito kunin natin L, M, N, O, P. So yung pattern natin na una, tatlo, sumunod, naging lima, sumunod, tatlo ulit. So malamang ito, lima ulit ito. So lima ulit ito. So yun yung pattern natin, 3, 5, 3, 5. So tingnan na lang natin, P, Q, R, S, T, U. Ayun, confirm na ang pattern 3, 5, 3, 5. So isusunod dito ay 3 ulit. So U, V. So dapat dito ay may W, X, Y. So tatlo. So letter Z ang last number natin. W, X, Y, Z. Letter E. Then last number. So we have A, B, D, C, A, B, D, G, K, P, blank. Okay? So dito sa una, A to B, wala namang nasa pagitan to, no? So blanko lang natin. A to B, walang nasa pagitan. So yung B, B to D, meron lang isa, letter C. Okay, so dumadami, no? From wala, naging 1. So tingnan natin dito, we have D, E, F. Ayun, so confirmed na nga, dumadami. Una, walang nasa pagitan. Sumunod, may isa. Sumunod, may dalawa. Malamang ito, tatlo ito. So G, H, I, J, K. Apat pala. So apat, H, I, J. Sorry, K na pala ito. So tatlo lang. Okay? G, H, I, J, ayun na yung K. Okay, so sumunod, K, we have L, M, N, O. So yun na yung P. So apat. So therefore, yung susunod dito sa last natin ay 5 dapat yung nasa pagitan. So nasa pagitan ng P, tsaka itong number na letter na ito, P. So we have Q, R, S, T, U. So yung susunod ay letter V. Letter V. Okay? So that's all. So thank you for watching. I hope may natutunan kayo sa video na ito. So kung naghahanap kayo ng reviewer, meron nga pala akong mga product dyan sa bottom left. Makikita niyo mga product dyan ng mga civil service exam reviewer. Okay, so bye-bye and God bless. Good luck sa lahat ng nagre-review.